Okay, so this video is just a continuation of lesson 20, shear and moment diagrams using shear and moment equations. So, yung first part nung discussion dito, no, nakadalawang sample problems tayo. So, magre-resume tayo sa sample problem number 3 natin. Okay, for sample problem number 3, establish the shear and moment equations for each segment of the beam shown. Draw also the shear and moment diagram. Okay, so ito yung ating beam. So this is a simply supported beam. Tapos meron siyang loading na distributed load dito. And meron tayo ditong concentrated load. Okay, so para magawa no, yung pinapagawa sa atin sa problem na to, follow lang natin itong procedure natin. So ang first step natin, we need to solve the reactions at the supports. No, so yung support natin dito kay A, ito ay roller. So meron tayong isang, let's say, vertical reaction dito. Pangalanan na lang natin na R sub A. And then dito naman kay B, hinge ito, no? So dalawa ang reaction dito, isang horizontal at isang vertical. Pero yung horizontal reaction niya, it will just be 0 dahil wala namang iba pang horizontal na force dito, mapa-applied man or reaction force. So ang reaction lang natin dito ay vertical, okay? So pangalanan natin ito na reaction at B na lang, no? Okay, so isosolve natin ngayon yan, yung RA at RB. Gamitan natin ng dalawang equilibrium equation. So ito ay simply supported beam, tapos dalawa nga ang vertical na unknown. So ang una mo talagang gagamitin ay summation ng moment. Okay, so pwede kang mag-moment either kay A o kaya kay B. Siguro kay A na lang, no? So mag-summation tayo ng moment at point A equal to 0. Lahat ng clockwise ay positive. So yung RA, makakancel out na yan. And then yung distributed load natin, kunin muna natin ang kanyang equivalent point load. So to get the magnitude of its equivalent point load, area lang ng rectangle. Ang area ng rectangle ay base times height. Ang base niya ay 4, ang height niya ay 4. So it will just be 4 times 8. So this will just be 32 kilonewton. Okay, ngayon yung location ng equivalent point load na yan, since rectangular yung load natin na ito, so yan ay nasa gitna lang. No? So yan ay nasa gitna ng 4. No? So kung isusukat mo siya dito, 2 meters siya. And then kung susukatin mo siya dito sa kabila, ganun din, 2 meters kasi nga nasa gitna. Okay, so kung itutuloy natin yung ating summation ng moment, yung 32 kilonewton point load na yan, ang magiging moment arm niya about point A is yung 2 meters. And then ang kanyang magiging ikot about point A ay clockwise. Now, para dito sa 15 kilonewton concentrated force natin, ang kanyang moment arm about point A ay 3 plus 4. So yan ay 7. And then ang ikot niya kay point A ay clockwise. So that will be positive. And then yung RB natin, ang kanyang moment arm about point A ay 4 plus 3 plus 3. So yun ay 10. Okay, and then ang ikot niya ay counterclockwise. So that will be negative. Okay, so let's equate this to 0, solving for R sub B. Okay, pindot na lang natin ito sa calculator. So this is 32, okay, times 2 plus 15 times 7 minus yung R sub B, yun yung unknown. Okay, times 10. Okay, alpha equal 0. Solve natin. So this is just 16.9 kilonewton. Okay, we can now solve then yung reaction at A. Mag-summation na lang tayo ng forces vertical. So sa amin nga, forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. So yung RA natin, yan yung unknown, pataas, positive. Yung 32 pababa, negative. Yung 15 pababa, negative. And then yung RB natin, pataas, so positive. Equal to 0. So palitan natin yung RB natin nung na-compute natin na 16.9. So we can now solve for the reaction at A. Pindot natin sa calcu. So yan ay alpha x minus 32 minus 15 okay, plus 16.9 alpha equal 0. Solve natin. Ang kakalabasan ay 30.1. So this is reaction at A, 30.1 kilonewton. Okay, so tapos na tayo sa first step natin. Second step natin ngayon, i-divide natin yung beam into segments with the discontinuity of loads, concentrated forces, or reaction forces as the endpoints. So, ilan ang magiging segment natin dito? So, ang magiging segment natin dito, yung mga endpoints nila ay discontinuity ng load or reaction force, no, or concentrated force. So, let's say dito sa point A, meron tayo ditong reaction force, as ano din dito, may discontinuity ng load dito. No? So, ito yung magiging, let's say, first endpoint natin. And then, ang next endpoint niyan will be yung the discontinuity ng distributed load, which is dito sa point na ito. So, ibig sabihin, hanggang dito, yung segment 1 natin. No? Hanggang x equal to 4 meters. Ngayon, yung next segment natin, okay, sa pangalanan ko to na segment 1. Yung next segment natin, so itong, kung itutuloy natin to, no, this will be the first endpoint of the next segment. And then, saan siya, saan yung next endpoint niya dito sa kung saan merong concentrated force. So ito class ay next segment, no, yan ay mula sa
4 meters hanggang dito sa 7 meters. So, yun yung segment 2 natin. And then yung last segment natin, again, starting from this endpoint, okay, tapos saan yung next endpoint niya, kung saan may concentrated force, which is dito sa RP. So, ito ay third segment, no? Itong mula sa 7 meters hanggang dito sa 10 meters. So, tatlo yung segments natin dito. Okay, now, sa step 3 natin, for each segment daw, magka-cut tayo ng section, no, at a distance x. So, mag-start tayo dun sa segment 1. So, let's say mag-cut tayo sa segment 1, kahit sa ano, basta within the segment 1. So, let's say mag-cut tayo somewhere here. And then, i-drawing natin ngayon itong left segment. Okay? Sige, drawing natin. So, ito na-drawing ko na, no, yung chosen cut segment natin para doon sa segment 1. Okay? So, of course, kailangan nakalagay din dito yung reaction at A, and then yung nasama na distributed load, no? And again, kahit saan ka mag-cut, dun sa segment 1, let's say, yan ay distance x, no, from the left, no, or from point A. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dito, dodrawing natin yung free body diagram pa nito. So, kailangan natin ilagay pa, no, yung internal shear force na may expose dito sa kinat natin. Okay? So, meron tayo ditong internal shear force na V. Okay? Tsaka internal bending moment na M. Yung directions nila dapat ay according dun sa positive sign convention natin for shear and bending moment. So, for positive shear, dapat it will cause the beam to rotate clockwise. So, dapat yung shear force natin dito directed downward. And then, yung internal bending moment naman natin, dapat it will cause the beam to smile, no, or to baga magkaroon ng maging ano siya, concave upward. Okay, so dapat yung moment mo pag ganito yung direction. Okay, so mula dito sa step 3, yung step 4 natin, pwede nating i-establish yung shear equation natin. So tayo ay mag-summation lang ng forces vertical. So summing up, okay, forces vertical equal to 0. Okay, lahat ng pataas, let's say, ay positive. Okay, so ang gawin natin, yung RA, yan ay pataas, so positive. Diretso ko na yan ay 30.1. And then, para naman dito sa ating distributed load, kunin natin yung kanyang equivalent point load, area lang ng rectangle. So, ang magiging magnitude niya, ang base ay x, ang height ay 8, so base times height, so x times 8, or let's just say, ano na lang, 8x. Okay, so this is 8x, let's say kilonewton, no? So yan ay i-include natin. Oh, by the way, lagay ko na rin dito yung kanyang location. So since ito ay rectangular na load, so yung equivalent point load niya nasa gitna. So ibig sabihin mula dito, yan ay x over 2. Doon naman sa kabila, ganun din, yan ay x over, okay, 2. Okay, so mula dito, i-include natin siya sa summation ng forces vertical. Siya ay pababa, so siya ay negative 8x. And then yung shear force V natin pababa, so negative. And then ilabas natin yung V. So pag nilipat mo sa kabila, magiging positive na siya. So ang matitira dito sa kabilang side ay 30.1 minus 8x. So ito na ngayon yung shear equation natin para sa segment 1. Okay? So para naman sa moment equation, okay, para sa segment nga na ito, mag-summation lang tayo ng moment about the cut section. So summation ng moment about the cut section, so clockwise yung positive. So, dito tayo mag-moment sa cut section para hindi na masama yung shear force V. Okay, unahin natin si RA. So, diretso ko na 30.1. Ang kanyang moment arm about the cut section is yung distance x. So, yun ay multiplied by x. And then, ang ikot niya clockwise. Si 8x naman, okay, ang moment arm ni 8x about the cut section is yung x over 2. So, multiplied ito by x over 2. And then, ang ikot niya ay counterclockwise. So, that will be negative. And then, yung internal bending moment natin, siya ay counterclockwise. So, negative m. So, equate natin siya sa 0. So, solving for m, or ilalabas natin yung m, transpose mo sa kabila, so it will become positive m. And then, itong mga matitira sa kabilang side, simplify natin, it will become 30.1x, and then minus 8. Actually, ano na, no? 8 divided by 2. I-diretso ko na siya ay 4. Okay, so this will be 4. And then, x times x, that will be x squared. Okay. So, from here, ito na yung moment equation para sa segment 1. But take note, itong ginawa natin na shear at moment equation, para lang ito sa segment 1. So, gagawin mo rin siya for segment 2, tsaka segment 3. Okay? Pero pwede na rin siguro natin itong i-box, no? Since hinahanap din naman itong mga to. Sige, so this is the shear and moment equation para sa segment 1. Okay, magpo-proceed tayo ngayon sa segment 2. So, again, ang gawin natin, balik tayo dito sa step 3, mag-cut ka ng section ngayon within the segment 2. So again, ito yung segment 2 natin. So mag-cut ka ng section basta within segment 2. So let's say mag-cut tayo mga banda dito. And then, dyan sa kinat natin na yan ha, yan ay distance x pa din from the left.
No? So, ito mahati ito sa dalawang segment. So, ang piliin na lang natin yung left segment. So, i-drawing natin tong left segment na ito. Okay, drawing natin. Okay, so ito na yung chosen cut segment natin, no, from segment 2. Okay, so of course kasama dapat dyan yung reaction tsaka yung distributed load. And then mula dito sa kinat natin na section, ha, yan ay distance x, okay, from the left, no, or from point A. Okay, ngayon dito sa kinat natin na section, merong mga may expose dyan na internal loadings. So may may expose dyan na internal shear force tsaka internal bending moment. So yung direction nung internal shear force natin dapat positive direction. So ang positive direction sa kanya dapat it will cause the beam to rotate clockwise. So dapat ang shear force natin ay directed downward. And then yung ano naman natin, bending moment, dapat it will cause the beam na magkaroon ng concavity na upward. So dapat mapasmile siya. So dapat pag ganito yung kanyang direction. Okay, so from here, pwede na natin i-establish yung shear equation for this segment. Okay, so para sa kanyang shear equation, mag-sum up lang tayo ng forces vertical. So summing up, forces vertical equal to 0. Lahat ng mga pataas ay positive. So yung RA natin ay pataas. So diretso ko na siya ay positive 30.1. And then yung ating distributed load, kailangan natin kunin ang kanyang equivalent point load. Kunin mo lang yung area nitong rectangle na ito. Base times height lang ito. So 4 times 8, ito ay 32 kilonewton. Okay, tas yung ano niya ha, yung location niya, rectangular yan, so nasa gitna lang. So 2 meters siya dito. Dito rin sa kabila, 2 meters. Kalahati ng 4 meters. Okay, tapos, sige, include na natin siya dito sa ating summation ng forces vertical. Siya ay pababa, so siya ay negative. Okay, and then yung shear force V natin, yan ay pababa, so negative V, equal to 0. So solving for the value of V, actually shear equation ito rather, so ilabas mo lang si V. So ang kakalabasan 30.1 minus 32, o ipipindot mo yan. Okay, so 30.1 minus 32, ang kakalabasan ay negative 1.9. Okay, so makikita mo dito yung shear equation natin, wala siyang variable x. So ang ibig sabihin yan, no, yung shear dyan sa segment na yan, ano siya, hindi siya dependent dun sa x, ibig sabihin constant siya, no, yung ating shear force. Okay? Ngayon, sige, pwede na rin nating i-establish yung moment equation for segment 2. Mag-summation lang tayo ng moment about the cut section. Tapos clockwise ang positive. Okay, unahin natin si RA. So 30.1. Tapos ang moment arm niya about the cut section is yung X. Okay, so ang ikot niya naman ay clockwise. So positive. And then ito naman yung equivalent point load na 32. Ang kanyang moment arm naman about the cut section ay, okay, so itong distance na to yung kailangan natin. So ano tong distance na to? This is actually x minus itong 2. No? Ito yung makukuha mong distance. So ang moment arm nito ay x minus 2. And then ang ikot niya about the cut section ay counterclockwise, so that will be negative. Tapos yung internal bending moment natin, yan ay counterclockwise, so negative m. Okay, equate natin sa 0. So mula dito, i-simplify natin to. Labas natin si m, so magiging positive m pag nilipat mo sa kabila. Equal to, okay, so ito ay 30.1x. Sige, ano lang natin rewrite. So 30.1x minus ito, distribute natin 32 sa x minus 2. So negative 32x. And then negative 32 times negative 2, magiging positive 64. Okay, tama. So kapag ito ay natin or sinimplify natin, so 30.1x minus 32x, negative 1.9x. So, negative 1.9x plus 64. So, ito na ngayon yung moment equation natin for segment 2. Pwede natin ito i-back siguro. Ito yung shear equation natin. At ito naman yung moment equation natin for segment 2. For segment 3, kailangan natin ngayon mag-cut ng section within the segment 3. So, ito yung segment 3 natin. So, let's say mag-cut tayo somewhere here. So, itong distance nung kinat natin na section mula dun sa left ha, yan ay distance x din. So, i-drawing natin siya. Okay, so na-drawing ko na dito, no, yung kinat natin doon sa segment 3. Okay, so of course, kasama dito yung reaction at A, yung distributed load, at saka itong concentrated load na 15 kN. So, ngayon, dito sa kinat natin na ito, okay, again, yan ay distance x. Okay, from the left. Okay, at again, dito rin sa kinat nga natin na to, may mga may expose na internal loading. So, meron dyan internal shear force V, tsaka internal bending moment M. Ang direction dapat na itong mga internal loadings na to, according dun sa positive sign convention for shear and moment, ang shear natin, dapat directed siya in such a way na it will cause the beam to rotate clockwise. So, dapat directed siya downward. Yung internal bending moment naman, dapat directed
siya in such a way na yung beam natin ay magbe-bend ng concave upward or ngingiti no yung beam. So dapat pag ganito yung kanyang moment. Okay, so mula dito, okay, pwede na natin i-establish yung shear equation. Just sum up forces vertical. So summing up forces vertical equal to 0, lahat ng mga pataas ay positive. Okay, so yung RA natin pataas, so yan ay 30.1 na positive. And then yung 8 kN per meter distributed load natin, kunin natin yung equivalent point load. So again, ang equivalent point load niya ay 32 kN lang. Area lang ng rectangle, 4 times 8. And then yung position naman niya or location, nasa gitna lang yan. So since 4 meters yan, so 2 meters dito. Dito din sa kabila ay 2 meters. Okay, so include lang natin siya sa summation ng forces vertical. So siya ay negative 32. And then yung 15 kN yan ay pababa din, so negative 15. Yung ating internal shear force, siya ay pababa, so yan ay negative 10. Okay, so this will be equal to 0. So solving or establishing yung shear equation natin, labas natin yung V. So ilipat mo sa kabila, magiging positive V equal to, ito pag sama-samahin mo lang to, puro constant values ito. So 30.1 minus 32 minus 15, ang kakalabasan ay okay, negative 16.9. So this is negative 16.9. So parang katulad din ito nung shear equation dun sa segment 2, constant yung shear natin, hindi siya dependent dun sa X. No? So may mapapansin ka dito, no? Kapag walang loading yung segment, let's say for segment 2 tsaka segment 3, wala naman sa kanilang distributed load within their span. No? So yung magiging shear mo talaga, it will just be constant all throughout the segment. No? So sige, so ito na yung ating shear equation for segment 3. Para naman sa moment equation, mag-summation lang tayo ng moment about the cut section, tapos equate natin sa 0, clockwise ang positive. So unahin natin yung RA, so ang moment arm niya ay X, so that will be 30.1 times X, at ang kanyang ikot about the cut section ay clockwise, so positive. Yung 32 naman, okay, ang kanyang moment arm about the cut section ay, kung ito ay X, and then dito sa left side 2 meters siya, so X minus 2 lang para makuha natin tong distance na to. So yan ay X minus 2. Okay? And then ang ikot niya about the cut section ay counterclockwise, so negative. And then yung 15, ang kanyang moment arm about the cut section ay itong distance na to. Ano tong distance na to? It will be X plus minus itong 3 plus 4, so 7. So that will be X minus 7. Makukuha natin tong distance na to. So ang moment arm niya ay X minus 7. Okay, tapos ang ikot niya ay counterclockwise din, so negative. And then yung internal bending moment natin, counterclockwise siya, so negative m. Okay, equal to 0. So simplify natin ito. So, sige, distribute muna natin yung negative 32. Sige, rewrite ko muna. 32.1x. Okay, minus 32x. And then negative 32 times negative 2, positive 64. And then distribute natin yung negative 15. So negative 15 times x, negative 15x. Negative 15 times negative 7. Ilan yun? 15 times 7. Yun ay 105. So negative 100. Positive na actually. Negative times negative. So positive 105. Minus m equal to 0. So yung m, ilabas natin. So magiging positive m na siya. Okay, equal to, combine like terms. So combine natin yung 30.1 minus 32 minus 15. Yun yung mga may x. So, negative 16.9 x. Tapos, pagsamahin natin yung mga constant term na 64 at saka 105. So, that will be 169. So, plus 169. So, ito na yung moment equation. So, box natin yung shear at moment equation natin para sa segment 3. Okay. So, kompleto na yung shear equation at moment equation natin sa lahat ng segments. So, ang gawin natin ngayon, ang next na, i-determine natin yung shear force dun sa endpoints ng bawat segment using yung shear equation natin. So, gawin natin siya. So, nandito na tayo ngayon sa step 6. So, ito na yung shear and moment equation natin sa bawat segment. So, mag-start tayo dun sa segment 1. So, ang gagawin natin, i-determine natin yung shear force sa endpoints nung first segment natin. Ang first segment natin, ang endpoints niya ay dito. So, ang x distance dito ay 0. And then, yung other endpoints niya ay dito. So, ang x dito, ang x distance ay x equal to 4 meters. Okay? So, dyan tayo ngayon kukuha ng shear, no, from the shear equation natin for segment 1. So, gawin natin yon.
Okay, so starting at x equal to 0, okay, ano ang magiging shear force dyan? So using our shear equation, substitute lang natin yung 0 dito sa x. So magiging 0 na to. So ang kakalabasan ay 30.1. Okay, so ang shear force natin at x equal to 0 ay 30.1. Lagyan natin ng unit, no? Naka-kilonewton naman ito. Okay, ngayon dun sa other endpoint niya na x equal to 4 meters. Okay, ano ang shear force dyan? So, palitan lang natin yung x ng 4. So, that will be 30.1 minus 8 times 4. Okay? So, lagyan ko lang din to ng note na ito ay for segment 1. Okay? Sige. So, simplifying this, ang shear natin, 30.1 minus 32, yan ay negative 1.9. So, ito ay naka-kilo-newton. Okay, yan ay para sa segment 1. So, alamin na rin natin, no, yung para sa segment 2 naman, using yung shear equation para sa kanya. Para tuloy-tuloy na shear yung gagawin natin. Okay, so para sa segment 2, okay, ano ngayon yung endpoints nung segment 2? So, yung segment 2 natin ay ito. So, yung endpoints niya, yun nga, x equal to 4, and then yung other endpoint niya, ang x dito ay equal sa 7, kumbaga 3 plus 4. No? So, unahin natin at, let's say, x, okay, equal to 4 meters. Okay, ang shear kasi natin sa segment 2, actually constant siya. So, independent siya of the x distance. So, kahit sa ang point sa segment 2, 1.9 ang kanyang shear. No, so, ganun lang din yung mangyayari at x equal to 7 meters. No, ang magiging shear niya lang din ay negative 1.9 kilo Newton. Okay? So, para yan sa segment 2. Para naman dun sa segment 3, okay, ang segment 3 natin, ang x distance dito, I mean sa endpoints niya, sa unang endpoint, x equal to 7. Sa other endpoint niya, yan ay x equal to 10. Kumbaga, 3 plus 3 plus 4, no? So, unahin natin, at x equal to 7 meters, okay, using yung shear equation for segment 3. So, actually, constant din dito yung shear force na negative 16.9. So, ibig sabihin, kahit sa ang point sa segment 3, ito ang shear force niya, negative 16.9 kilonewton. So, ganun lang din actually at x equal to 10 meters. Ang shear niya constant na negative 16.9. Okay, kilonewton. So, ito na yung mga shear no, sa bawat segment natin. So, okay na tayo sa step 6. Step 7 naman, determine mo naman yung bending moment sa endpoints ng bawat segment natin. Okay, so ito naman ay moment. Okay, mag-start tayo dun sa segment 1. So, using yung moment equation for segment 1, okay, ang unang endpoint natin ay x equal to 0. So, at x equal to 0, from our moment equation for segment 1, okay, palitan natin ng 0 yung x. So, parehong may x to. So, ibig sabihin, yung moment at x equal to 0 ay 0. Okay, ngayon naman at x equal to 4 meters, okay, ano yung magiging moment niya? So, kung isa-substitute natin yung 4 dito sa value ng x, so 30.1 times 4, and then minus 4, ang x ay 4, tapos naka-square. So, solving this, so this is 30.1 times 4, minus 4, times 4, and then naka-square. Yun ay 56.4. So, ang moment at x equal to 4 meters ay 56.4. So, lagyan mo to ng unit. Ang unit natin for moment ay kilonewton, isang distance meter. Okay, so yan na yung para sa segment 1. Para naman sa segment 2, sige, dito natin ituloy ang segment 2. Okay, ang endpoints niya ay 4 at 7. So, start tayo kay 4 at x equal to 4 meters. Gamitin mo ngayon yung moment equation for segment 2. So, m equal to, okay, negative 1.9. Substitute natin yung x, I mean yung 4 sa x. Okay, plus 64. So, solving for the moment at x equal to 4 meters. Negative 1.9 times 4 plus 64. So, that would be 56.4. Okay, kilonewton meter. So, check naman natin at x equal to 7 meters. Ano ang kanyang moment? So, this will be negative 1.9 times 7, yung x. Okay, plus 64. So, ang moment natin dito ay, pagdan lang natin yung 4 ng 7. So, this is 50.7. This is kilonewton meter. So, lastly, para sa segment 3,
ang endpoints ng segment 3 ay 7 at 10. So, start tayo at x equal to 7 meters. Okay, solve natin ang kanyang moment. Okay, gamitin mo yung moment equation for segment 3. So, negative 16.9, ang x ay 7, plus 1, 6, 9. Okay, so solving for the moment at x equal to 7 meters, negative 16.9 times 7 plus 169. So that will be 50.7. Okay, so yung next endpoint niya at x equal to 10 meters. Okay, solve natin ng kanyang moment. So negative 16.9, palitan natin yung x ng 10 plus 169. So solving for the value of m, okay, palitan lang natin yung 7 ng 10. So that will be 0. Okay, so kompleto na to. Mula dito sa mga na-compute natin na values ni shear at moment sa bawat endpoint, no? So pwede nating simulan yung shear and moment diagram natin. So sa pagpa-plot nung shear at moment diagram natin, ano muna, no? Mag-project tayo ng lines dun sa bawat endpoint nung bawat segment natin. So gawin natin yun. So dito, yun nga, para masimulan natin na i-plot yung shear diagram, in-extend ko or nag-project ako ng lines, no, dun sa bawat endpoint nung bawat segment natin. So ito yung mga lines na yan, ha. Sige. So simulan natin yung pagpa-plot ng shear diagram. So dun sa unang point natin. So ito yung unang point natin. So dito sa point natin na to, at x equal to 0, ang shear natin dito ay 30.1. Yan ay positive, so it will be plotted above. No? So ito ang pang-confirm nga rin actually dito no, kung tama ba itong nakuha natin na ito, no, is yung reaction, no, dito kay point A. Dapat yung magiging shear dito sa at x equal to 0 is yung reaction lang din dyan sa point A na yan, which is 30.1 na. No? Sige, so ang next na gagawin mo ngayon at x equal to 4, so dito yung sa point na yon. Okay, ang shear naman ngayon dito ay negative 1.9. Okay, so ang negative 1.9 yan ay nasa baba or it will be plotted below. So, mga, let's say, somewhere here. So, this is negative 1.9. Okay. Ang next naman, no, doon sa segment 2 naman, at x equal to 4 meters, negative 1.9 din yan. So, as it is lang ito, negative 1.9. And then, yung next endpoint natin, at x equal to 7 meters, ang shear natin dyan ay negative 1.9 din. So, ano lang siya, naging constant. So, negative 1.9 pa din. So, it will be plotted below. So, it is plotted here. Okay. Ang next naman, para dun sa segment 3, at x equal to 7 meters, siya ay negative 16.9. So, negative siya, it will be plotted, ano din, below. So, it will be plotted, let's say, somewhere here. So, medyo exaggerated lang din yung scaling ko, no? Pero it will be plotted somewhere here, negative 16.9. Okay? Now, para naman dun sa next endpoint niya na at 10 meters, negative 16.9 pa din. So, yan ay constant, no? Na negative 16.9. Okay, so this is negative 16.9. Okay, so mula dito, i-connecta natin yung mga points na yan. So, starting here, so itong dalawang points na to, paano natin sila pagkokonektahin? So, ang loading natin dito ay constant, no? Or rectangular. So, dapat ang maging shear dito, linear or triangular. So, baga, kukonekta mo lang itong dalawang points na to ng straight line talaga, no, na naka-incline. Okay? So, i-connecta natin sila ng straight line. Okay? So, this is just straight line. And then, itong mula kay negative 1.9 hanggang dito kay negative 1.9, constant lang yan. So, i-connecta mo lang yan ng straight line na horizontal line. Okay? So, ito yun ngayon. And then, from negative 1.9, naging negative 16.9. So, i-connecta mo lang din yan ng straight line. And then, ito namang negative 16.9, tas negative 16.9, yun nga, constant lang yan. So, i-connecta mo lang sila by a horizontal na straight line. Okay, so ayan na. So, ito na yung ating shear diagram, no? So, ang palatandaan din actually dito na ito ay tama, no? Kapag nagsara yung mga end condition. So, ito, negative 16.9. Yun nga, isasara siya nitong positive 16.9, no? So, yan ay magsi-zero dito, no? Sige, so mula dito, pwede mo na ito i-shade. Okay? So, okay na tayo sa shear diagram. Now, we can now plot yung moment diagram natin. Okay, so pwede tayo mag-start dito sa point na ito. So, at this point, at x equal to 0, no, sa segment 1 yan, ang moment natin dyan 0. So, dito lang din siya mapaplot. Okay, ngayon, ano yung magiging next, natin dito, endpoint. So, take note, ang moment diagram, nakasunod siya sa mga segments ng shear diagram. So, dito kasi, no, sa segment 1, nahati ito sa dalawang segment, no? Kasi nga, dahil dito, no, dumaan siya sa 0, dito. No? So, dalawang segments ito, itong segment na to at itong segment na to. So, kailangan nating alamin kung ano yung moment dito sa point na ito.
No? So, kailangan mag-extend din tayo dito ng, let's say, projected line. Okay, kasi kailangan din nating malaman kung ano yung moment dyan. So, gawin natin. No? Okay, so kailangan nating malaman kung ano tong distance na to. So, pangalanan natin to na distance x. So, how can we determine this distance x? Okay, ganito. Dito sa point na to, nakatulad ng ginawa natin previously sa sample problem number 1. Okay, di ba dito sa point na to, ang shear dito ay 0. No, so gamitin mo ngayon yung shear equation para dito sa segment na to. No, so sa segment 1, ang shear equation natin, okay, hindi na siya nakasulat dito, pero ito 'yon, no, yung 30.1 minus x. No? So, ang gawin natin, yung value ni shear force, let's say dito sa point na to, ay 0. So, pwede natin gawin tong V na to na 0. So, equal to 30.1 minus 8x. So, pwede natin ngayon i-determine yung value ng x. No? So, yung value ni x dito, yun yung kailangan nating x distance. So, ibig sabihin yan yung location, no, kung saan nag-0 yung shear. Okay? Sige, so pindot mo yan sa calcu. Let's say 0, alpha equal 30.1 minus 8 alpha x. So, solving for the value of x. Actually, ano lang naman yan, no? 30.1 divided by 8. Sige. But yan ay 3.7625. So, yan yung value ng x na to, no? Yan ay at distance 3.7625. So, kailangan nating malaman yung moment at x equal to 3.7625. So, paano yun? Gamitin mo lang yung moment equation nung segment 1. Ang moment equation ni segment 1, yung mula dun sa kanina, yan ay 30.1x minus 4x square. Okay? So, ang moment at x equal to 3.7625 meters. Okay, substitute mo lang yung value ni x dito sa equation natin. So, 30.1 times 3.7625 and then minus 4 ang x, yun pa din, 3.7625, tas naka-square. Okay, so solving for the value of m here, 30.1 times yung answer na lang, minus 4 times yung answer, naka-square. Yan ay 56.62563. So, ito ay naka-kilonewton meter. Okay, gawin natin ito ngayon. So, alam na natin na yung moment pala at x equal to 3.7625 ay 56.62563. So, yan ay positive. It will be plotted above. So, let's say mapaplot siya somewhere here. So, yan ay 56.62563. Okay. Next, na point, dito naman. So, at x equal to 4, for segment 1, yan ay, moment na pala tayo. Okay, for segment 1, at x equal to 4 meters, ang moment niya ay 56.4. So, bumaba ng konti. So, let's say mga banda dito. So, exaggerated lang to, no, yung ano natin, scaling dito. Pero, sobrang liit lang nung ibinaba niyan actually. So, ito ay 56.4. So, makikita mo rin dito, no, na dun sa segment 2, okay, yung at x equal to 4 meters, 56.4 din siya. So, dapat talaga magtugma. Yan, no? So, ngayon, at x equal to 7 meters, ang kanyang moment ay 50.7. So, yan ay medyo bababa lang ng konti. So, let's see mga banda dito. Ito ay 50.7. And then, sa ano natin, sa segment 3 natin, at x equal to 7 meters, ganun din, no? Dapat tumugma yan, 50.7 din. Ngayon, at x equal to 10 meters, ito na yung last endpoint natin. So, ang moment dito, 0. So, andito lang yan. Okay? So, paano natin ngayon i-connecta yung mga points na ito? So, para dito, sa point na ito at dito, how are we going to connect them? So, base dun sa shear niya, no? So, ang shear niya, ano siya ha? Linear or triangle yung nabuo sa kanya. So, ibig sabihin, dapat ang magiging moment niya na parabolic na, no? Second degree curve. Okay? So, paano natin sila i-connecta? Ano ba to? Naka-concave upward or downward? So, tingnan mo yung shear. Ang shear natin, sloping down. Okay, mula taas, tas ikaw ay biglang ibinaba, no? Bumagsak. So, ikaw ay malulungkot. Tama. So, it should be concave downward. Okay. Now, ito namang dalawang points na to, paano natin i-connecta? Again, galing kay shear. Ito, sloping down din ito. So, ito ay malungkot din. Okay. Now, para naman dito sa next point, itong 56.4 tsaka yung 50.7, tingnan mo yung shear niya, di ba? Ano siya, constant. So, ang kakalabasan lang nung ano nito, or yung pag-connecta natin dito ngayon ay ano lang, linear, no, or straight line na naka-incline. So, i-connecta natin. Straight line yan na naka-incline. Okay? And then, para din dito, sa dalawa na to, na point, so ano lang din yan, connecta mo lang ng straight line na naka-incline. Okay?
Sige. So, kung lalagyan lang din natin ng note, no? Itong ano na to, curve na ito, 2-degree curve to. No? Ito din. This is also a 2-degree curve. Okay? So, pwede natin to i-shade. Okay. So, ito na yung ating shear and moment diagram para dito sa beam na ito. So, by observation, makikita natin na ang value ng maximum shear force no, ay 30.1. Okay? And then, sa moment diagram nyo naman, ang maximum moment dito is yung 56.62563 kilonewton meter. And again, ma-observe mo no, na yung maximum moment dito ay nandoon sa zero shear. Okay? Sige. So, ito na yung para dito sa problem na ito. Tapos na to. So, for sample problem number 4, we are asked here to establish the shear and moment equations for the beam shown and to draw no, the shear and moment diagram. So, ito yung given beam natin. So, as you can see, this is simply supported beam. Roller siya dito. And then, dito naman sa kabila siya ay hinge. And as you can see, yung kinikerry niya na load, ito ay trapezoidal na distributed load. Okay? So, ang procedure natin dito, ang first step, we really need to solve the reactions at the supports. No? So, ang gawin ko, no, pangalanan ko na lang na itong left end, ito ay let's say point A. Yung right end naman ay point B. So, dito sa A, ang support dito ay roller. So, meron tayong isang reaction dito na normal or let's say vertical na reaction. So, pangalanan ko na lang ito na RA. Okay? And then dito naman sa B, ito ay hinge. So, ang reactions dito dalawa. Isang horizontal at isang vertical. Pero yung horizontal reaction niya, actually magzi-zero lang to. Kasi nga wala naman siyang ibang makakasama na horizontal force, mapa-applied force man, or reaction force. So, zero lang ito. So, ang reaction lang dito ay vertical. Yung vertical reaction dito, pangalanan ko na lang na R sub B. Okay? So, to solve these reactions, gamitin lang natin itong dalawang equilibrium equations na ito. Since dalawang vertical na unknown yan, ang una talaga natin gagawin ay summation ng moment. So, saan ba dapat tayo mag-moment? Mag-moment tayo kung saan merong unknown. So, either kay A o kaya kay B. So, in this case, kay A na lang siguro. So, summing up moment at A, okay, equal to 0, lahat ng clockwise ay positive. So, yung RA makakancel yan pag nag-moment kay A. Ngayon, yung distributed load natin, kailangan natin to kunan ng equivalent point load. But before that, kailangan muna natin itong hatiin. No, hatiin na lang natin to into one rectangle saka isang triangle. Okay, so kunin natin separately yung equivalent point load nila. Unahin natin yung para sa rectangle. So, ang equivalent load ng rectangle, yan ay nasa gitna lang. Nalagay lang natin sa gitna. And then yung magnitude nito ay area lang ng rectangle. Ang area ng rectangle ay base times height. Ang base netong rectangle nito ay 18. Ang height niya ay 2 kPa per foot. So, ito ay ano lang, 18 times 2. So, sulat natin, this is just 18 times 2. Yan ay 36 kilopound. Okay, ngayon lagay na rin natin dito yung location ng equivalent point load na yan. So, again, yan ay ano lang naman, nasa gitna. So, yan ay kalahati lang nung 18 feet. So, 9 feet siya pag sinukat dito. And then, ganun din naman sa kabila. No? Pag sinukat siya dito, siya ay 9 feet lang din. Okay. Para naman sa equivalent point load ng ating triangular na load. Okay. Sige. So, yung equivalent point load niya located, let's say, somewhere here. Okay. Ano ngayon yung ano neto? Magnitude. So, it will just be the area of the triangle, 1/2 base times height. Ang base niya, bale, ay 18 feet. Ngayon, yung height niya is ito. So, ano to? Hindi ito 6 kPa kasi yung 6 kPa per foot hanggang dito yan sa baba. So, ito lang yung height na kailangan natin. So, it will just be 6. Kasi subtract natin tong 2. So, ito ay 4 kPa okay, per foot. No, the height. So, ang area bale ay 1/2. And then, ang base natin ay 18. And then, ang height ay 4. So, 18 times 4, 52. No, tas divided by 2, 36 din ito. So, ito ay 36 kPa. O, ano ngayon yung location nitong equivalent point load na to? Ang location nito ngayon, kung susukatin mula dito, so, ito ay mas mahaba na side. So, dito sa mas mahaba na side, ano to? 2L over 3. 2L over 3, wherein yung L ay 18. So, 2 times 18 over 3. 36 divided by 3. Ito ay 12 feet. Okay, dito naman sa kabila, sa mas maikli, L over 3 ito. So, 18 divided by 3. So, 6 feet naman, no? Ayan na. So, mula dito, okay. So, pwede na natin simulan yung pagsasummation ng moment natin. Unahin natin itong 36 kPa na naka-blue. So, ano ang kanyang moment arm? Ang moment arm niya about point A is yung, ito, 9 feet. Tapos, ang ikot niya ay clockwise, so positive. And then, ito namang 36 kPa na nakapula, ang kanyang moment arm about point A is itong 12 feet.
And then, ang ikot niya about point A ay clockwise. So, positive. Okay, yung RB naman. Yung RB, ang kanyang moment arm about point A ay 18. Okay? Then, ang ikot niya ay counterclockwise, so negative. So, solving for the value of RB, okay, pindot natin sa calculator. 36 times 9 plus 36 times 12. Okay? Minus yung RB natin, yun yung unknown. Okay, times 18. Okay, alpha equal 0. Chip solve natin. So, ang lalabas ay, okay, 42. So, ito ay 42 kilopound. This is the reaction at B. Para sa reaction at A, mag-summation na lang tayo ng forces vertical. So, sa aming forces vertical at ng pataas ay positive. So, yung RA, pataas, positive. Okay, yung 36 na blue, pababa. Yung 36 na red, pababa din. Yung RB, pataas. Okay, equate natin sa 0. Yung RB, may value na tayo dito na 42. So, we can now solve for R sub A. Okay, ang R sub A natin bale ay okay, alpha x minus 36 plus 42. Okay, alpha equal 0. Chip solve. Yan ngayon ay 30. So, ito ngayon ay 30 kilopound. Okay. So, tapos na tayo sa mga reactions. Ang next step na natin, we have to divide the beam into segments with the discontinuity of loads, concentrated forces, or reaction forces as the endpoints. So, para dito sa beam natin, no, so actually, yung starting point nung segment natin ay dito kasi meron ditong reaction force at dito rin nagsimula no, yung distributed load natin. And then the other endpoint niya, it will just be here at point B kasi dito meron again reaction force tsaka nandito rin yung discontinuity ng loading natin. So sa madaling sabi, isang segment lang to. Okay? So dahil isang segment lang siya, sige, so isang shear at moment equation lang ang kailangan natin, no? Sige. So okay na tayo sa step 2. Step 3 natin ngayon, mag-cut tayo ng section dito sa isang segment na ito. Okay? So, mag-cut tayo ng section at a distance x. So, let's say, mag-cut tayo at any point within this segment. So, let's say, banda na lang dito. Kahit saan ka mag-cut yan ay x distance from the left. Okay? So, ito yung kinat natin. Ngayon, i-drawing natin itong left side. No? Nung kinat natin. Okay, so drawing natin siya. So, ito ngayon yung drawing nung left segment nung cut section natin. Okay, so of course, dapat kasama dito yung reaction at A na 30 kilopound, tsaka yung nasama na distributed load. Okay, at itong cut section natin na ito ay distance x no, from the left. Okay, so dito sa kinat natin na section, of course, merong may expose dito na internal loadings, merong may expose na internal shear force V, tsaka internal bending moment. So, paano yung dapat direction sa ito? So, according sa positive sign convention for shear and bending moment nga, yung para dun sa shear, dapat it should cause the beam to rotate clockwise. So, dapat directed siya downward. And then, yung moment naman na to, kailangan directed siya in such a way na magbe-bend yung beam ng nakangiti, no, or concave upward. So, it should be directed, let's say, this way. Okay. So, from here, okay na, no? Na-drawing na natin free body diagram. So, pwede na tayong mag-proceed sa step 4. Pwede natin gamitin yung summation ng forces vertical equal to 0 para ma-establish yung shear equation. So, summing up, forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. So, yung RA natin, siya ay pataas. So, diretso ko na na positive 30 siya. And then ngayon, dito sa distributed load natin, kailangan natin kunin yung kanyang equivalent point load. So to do that, kailangan natin siyang hatiin into, let's say, one rectangle at saka isang triangle. Unahin natin kunin yung equivalent point load nung rectangle. So yung equivalent point load niya nasa gitna lang. Okay, at area lang yan ng rectangle, which is base times height. So ang base niya ay x, ang height niya naman yung 2 kilopound per foot. So ito ay x times 2 lang. So ito ay, let's say, 2x. At ang ano niya, location niya, nasa gitna. So, yan ay kalahati lang ng x kung susukatin dito. So, yan ay x over 2. And then, kung susukatin dito sa kabila, ganun din, kalahati ng x over 2. Okay. So, mula dito, proceed naman tayo dun sa triangle. No, itong triangular load naman natin, kunin natin equivalent point load, area lang siya ng triangle. So, it will be somewhere here. So, ang area ng triangle ay 1/2 base times height. Ang base niya ay x. Ngayon, ano tong height niya? Yun yung problema ngayon. Ano tong height na to? No, kung babalik ka doon sa original natin na drawing, no, yung height na yun na kailangan natin, ito yon. No, so pangalanan natin ito na height y. Okay? So pangalanan natin siya dito na height y. Ngayon, kakailanganin natin dito ang proportionality ng dalawang similar triangles, which is ito, yung maliit na triangle. So yan yung naka-purple. Okay, tapos yung let's say malaking triangle, ano magandang color? Let's say color ito. So para dun sa malaking triangle, ito siya.
Okay. So, para dun sa maliit na triangle, ang kanyang height nga is yung y. Ngayon, itong base niya, okay, ano tong base niya na to? Di ba class, ito ay distance x, ito? No? So, yun yung base niya, yung x. Okay. Ngayon, dun sa malaking triangle, yung naka-color orange, okay, yung height niya is yun na, yung 4 kPa per foot. Tapos yung base niya naman is ito, yung 18 feet. Okay, i-ratio and proportion natin siya. Okay. So, ang ratio natin na gamitin ay height over base since yung y yung kailangan natin, no? Sige. So, para sa maliit na triangle, itong naka-purple. So, ang height over base niya ay y over x equal to, or proportion siya sa height over base ng malaking triangle, yung naka-orange. Ang height niya ay 4. Ang base niya naman ay 18. Okay, solving for y, cross-multiply mo lang yung x, magiging 4 over 18x, or ano mo siya, i-simplest form mo yung 4 over 18. Pwede siyang ma-divide pareho sa 2. So, 4 divided by 2, 2. Tapos 18 divided by 2, 9. So, 2 over 9x. O, ito ngayon yung ano natin, y natin. So, siya ay 2 over 9x. Okay? So, yun yung height. O, pwede na natin kunin yung area, no, netong triangle na to. So, siya ay ano lang, 1/2. Okay, 1/2 ng base. Ang base niya ay x. Tapos yung height niya is yung y, which is 2 over 9x. So, yung 2 dito pwedeng ma-cancel out. Ang matitira, x times x. So, yan ay x square over 9. Ngayon, paano yung ano niya, position niya? Okay, so kung susukatin siya, let's say dito sa mas mahaba. So, dito sa mas mahaba, ano siya, 2L over 3, wherein yung L niya ay x. So, yan ay, okay, iganyan ko na lang. Yan ay 2x over 3. Dito naman sa mas maikli, kung susukatin siya, ito ay L over 3 or x over 3. Okay? Sige. So, mula dito, presume natin yung pagsasum up natin ng forces vertical. Yung 2x natin, yan ay pababa. So, negative 2x. And then, yung x square over 9 natin, pababa din yan. So, yan ay negative x square over 9. Yung internal shear force V natin, pababa. So, negative V. Equal to 0. So, ilabas natin yung V, magiging positive siya. So, ang kakalabasan nito ngayon, 30 minus 2x, okay, minus x square over 9. So, ito na yung shear equation natin. Okay, pwede natin ito i-box. Okay, we're already done with the shear equation. Ngayon, sa moment equation, kailangan lang natin mag-summation ng moment at the cut section. So, summing up moment at the cut section equal to 0, lahat ng clockwise ay positive. Okay, so dito tayo magmo-moment para ma-cancel si internal shear force V. Okay, unahin natin si RA. Si RA, ang moment arm niya sa cut section is itong x. So, diretsuhin ko na na siya ay 30 times x. Tapos, ang ikot niya clockwise, so positive. Yung 2x naman, ang moment arm niya about the cut section is x over 2. Tapos, ang ikot niya ngayon ay counterclockwise, so negative. And then, yung x square over 9 naman, ang moment arm niya about the cut section is ito, yung x over 3. And then, ang ikot niya ay counterclockwise, so negative. And then, yung ating moment, internal bending moment, counterclockwise, so dito ko na ituloy, negative m. So, equate natin sa 0. Okay. So, mula dito, simplify natin ito. Okay, simplifying this, m is equal to, okay, 30x. Okay, minus, ito yung 2 maka-cancel out lang. So, ang matitira na lang dyan ay x times x or x square. And then, dito, magiging x square times x cube. Over 9 times 3, 27. Okay? So, ito na yung ating moment equation. Okay? So, okay na rin tayo sa step 5 natin. Step 6 natin, i-determine natin ngayon yung shear force sa endpoints nung segment natin. Okay? So, sige, gawin natin yun. Para sa shear force, dun sa endpoints nung segment. By the way, ang endpoints ng segment natin, dito kay point A, ang x distance niya dito ay 0. And then dito naman kay point B, ang x distance dito ay 18 feet. Okay, so mag-start tayo sa unang endpoint natin na at x equal to 0. Okay, so using the shear equation, V equal to, okay, substitute natin yung 0 sa lahat ng value ng x. So magzi-0 tong 2x, magzi-0 din tong x square over 9. Ang matitira is yung 30. Okay, so dapat ito ay tumugma actually sa reaction force na nandun kay point A. Ang reaction force dyan ay 30 kilopound. So, dapat lang na siya ay tumugma. Na yan lang din yung dapat yung maging shear force dyan. Ngayon, dun sa next natin, endpoint at x equal to 18 feet. Ano ang magiging shear dito? Using the shear equation. So, substitute natin yung 18 sa x. So, 30 minus 2 times 18.
and then minus yung x ay 18, and then naka-square yan over 9. Okay, solving for the shear force at x equal to 18 feet, yan ngayon ay 30 minus 2 times 18 ay minus 18 square over 9. So ito ngayon ay negative 42. Okay, ito rin ay kilo-pound. Okay, so tapos na tayo sa shear. Okay, ang next naman natin na kailangan kunin is yung bending moment dun sa endpoints ng segment natin. Okay, so mag-start tayo at x equal to 0. Okay, gamitin mo yung moment equation. So kapag sinubstitute natin yung 0 sa value ni x dito, so magzi-0 tong 30x, x square magzi-0, x cube over 27 magzi-0. So yung moment natin dito ay 0. Okay, and then at x naman equal to 18 feet. Okay, ang kailangan natin dito, okay, substitute yung 18 sa x. So, it will become 30 times 18 minus 18 square minus 18 cube over 27. Okay, pindot natin sa calcu. So, 30 times 18, okay, minus 18 square minus 18 cube over 27. So, ito ngayon ay 0 din. No? Alright, so, we can now start plotting the shear diagram. So, sige, gawin natin. Okay, so nandito na tayo ngayon sa step 8 natin. No? So, para masimulan natin yung pag-plot ng shear diagram natin, kailangan muna natin ditong mag-project ng lines no, dun sa endpoints ng segment natin. So, ito yung para sa first endpoint natin. And then, the other endpoint, ito yun, yung para sa doon. No? Sige, so we can now start sa shear natin. So, starting here at this point, so ano yung shear at x equal to 0? Ang shear dito ay 30 kilo-pound at yan ay positive, so yan ay mapaplot above the x-axis. Okay? So, it will be plotted, let's say, somewhere here. So, that is positive 30. And then, yung next endpoint naman natin dito sa x equal to 18. So, ang shear force naman dito ay negative 42 kilo-pound. So, yan ay negative. It will be plotted below the x-axis. So, it will be plotted, let's say, somewhere here. Okay. So, this is negative 42. Ngayon, itong dalawang points na to, paano natin sila i-connect? So, looking back dito sa load natin, ang load natin ay linear. No? So, 1 degree curve ito. So, malamang ang magiging shear niya ay 2 degree curve. Sabi sabihin, parabolic. So, curve na talaga siya. No? So, yun yung tanong ngayon. Paano mo malalaman kung siya ba concave upward or downward? So, again, tingnan mo yung load mo. Ang load ay pababa. So, yan ay negative. And as you can see, yung pagiging negative niya ay nag-i-increase no, from left to right. So, ikaw, imaginein mo, negative ang yung nararamdaman. And then, yan ay pa-increase ng pa-increase. No? So, anong mararamdaman mo? Di ba ikaw ay masasad? So, yung curve mo dito, it should be concave downward. So, pasad. Okay. Sabihin natin. Okay. So, siya ay concave downward. Okay. So, pwede natin i-shade ito. Now, pwede nating simulan yung moment diagram natin. So, starting here at x equal to 0, ang value ng moment natin ay 0. Okay, so this time, again, ang moment diagram natin, nakabase siya sa segments ng shear diagram natin. So, itong shear diagram kasi natin, nagkaroon siya ng dalawang segment. Itong segment na to at itong segment na to. So, kailangan natin ngayon alamin kung ano yung x distance na to. No? From left, papunta dyan sa point na ito. Okay, again, as we know, at this point, ang shear dito ay 0. So, pwede natin gamitin yung shear equation natin since alam na natin yung value ni shear na 0. Okay, so ang mangyayari, pwede natin masolve yung value ni x. Okay, so gawin natin yon. So, ang shear natin, i-diretso ko na 0 equal to 30 minus 2x minus x square over 9. Okay, so pwede natin isolve yung value ni x. Pwede natin to ipindot sa calculus, no? Pero as you can see, yung equation na yan actually, quadratic. Kasi nga parabolic, no? So, pwedeng dalawa yung maging value nung x. Pero yung logical yung piliin mo. Okay? So, I think isang positive at isang negative ang ilalabas niyan. No? Pero, shift solve natin siya. Okay? Ang ilalabas ay, 9.73499. So, sulat natin. So, mukhang yan naman yung logical na sagot, no? Fit. So, yun nga, more likely yung isang value pa nito, negative, no? Kung itatry natin to i-shift solve, mas mag-assign tayo ng negative, halimbawa 50. No? So, yun nga, no? Negative 27. Which is hindi naman logical tong sagot na ito, no? So, ang piliin mo is yung positive na sagot, no? 9.73499 feet. Okay. So, yan ngayon yung ating
x distance. No, so ito yan, 9.73499. So sa madaling sabi, no, at distance x, 9.73499, kailangan din natin alamin yung moment dito. So mag-extend din tayo dito ng line. Okay? So gawin natin. Okay, so isolve natin yung moment at that distance. No? So at x, by the way, ito ay 4, 0, shear. Okay? So at x equal to 9.73499 feet, gamitin natin yung moment equation. Okay, so ito yun. So substitute natin yan, 30 times 9.73499. Okay, minus yung x, yun pa din. Okay, yan ay naka-square. Minus, yun pa din, 9.73499. Mas naka-cube over 27. So solving for the value of the moment, just 30. Okay, times the previous answer. Minus yung previous answer, naka-square. Minus yung previous answer, naka-cube. Over 27. So ang kakalabasan ng moment ay 163.10984. Ito ay kilo-pound foot. Okay, so i-plot natin yan ngayon at x equal to 9.73499 foot. Ang moment ay 163 point something. So yan ay positive, so it will be plotted above. So it will be plotted, let's say, somewhere here. Okay, ngayon dito naman at x equal to 18 feet, ang moment lang din dito 0. Okay, so paano natin ngayon i-connecta itong mga points na ito? So itong shear natin, take note, ito ay second degree curve already. No? So ibig sabihin, dapat yung moment natin dito, third degree curve na. Okay, cubic. Ngayon, paano dapat yung kanyang concavity, kung concave upward or downward? Tingnan mo yung slope nung nung shear. So siya ay sloping down, tama? At kung siya ay sloping down, kung siya ay galing sa taas, as biglang bumagsak, no, ano mararamdaman? Yan ay masasad, so it should be concave downward. So curve natin, concave downward. Okay, ganun lang din dito. Okay, since sloping down pa rin dito si shear, okay, so malulungkot, so concave downward ang curve natin dito. Okay, so i-shade natin to. So, for this problem, ito na yung shear diagram at moment diagram. No? And by observation, yung maximum shear force natin is yung negative 42. Okay? And then yung maximum bending moment naman natin is yung 163.10984 kilopound foot. Okay? So, again, yung maximum moment natin, na-locate siya sa zero shear. Okay? So, that's it. Tapos na to.